Good morning po mga kaibigan at meron po tayong oras today pagre-repat sa ating mga dendrobium orchids kasi nasa basket sila. So okay naman sila sa basket kasi nagsisirculate yung hangin sa ilalim. Ayan, so open pareho. Importante ay mai-repat ko tong mga dendrobium. Ayan, ang dami ng keikis. Maganda rin itong pot na to for orchids, for dendrobium kasi marami din po siyang butas. Ayan, so lahat may butas. Ayan, ang daming keikis na naglabasan. Awa ng Diyos, hindi naman po sila natunaw maski malakas yung ulan kasi lahat po yan ay nakasabit. Ito, okay pa naman yung kanyang bunot. Ayan. Okay pa yung bunot niya. Takto siya rito, Ayan. So, dito siya. And then, maglalagay po ako ng mga hindi pa nakita. So, lagay siya dito. Kasi malamig po yung clay pot. So, mas gusto rin po ng mga orchids. Kumakapit din yung mga ugat sa clay pot. Yung mga binili ko na keikis pa noon. Snowcorn 738. Maganda rin po ang bulaklak. Ayan, may bago siyang keiki dito. And then, nagpo-produce ng new roots. Ayan. So, maaari natin gamitin yung media kung po pwede pa. Tulad nito. Okay pa naman yung bunot. So, ilalagay ko lang sa ilalim para mag-hold ng moist. So, kahit pa paano, may progress naman po yung ating mga nabiling keikis. Yan. Ito yung mga acacia bark. So, lalagay ko lang sa ibabaw. So, diba? Ang cute yung ganito maliliit. Ayan. Ang cute nila. Then, ito next. Ito ilalagay ko. Same seedlings na binili ko dati kay GB o Carmina. So, yan, medyo itatabingin natin para ayan, pangit kasi pagka So, itatabingin ko lang siya. Ito naman si rabbit red. Ayan. Si rabbit red. So, ang binabantayan ko dito, yung mga bagong usbong na keiki kasi po sila po yung nagpo-produce ng new roots. So, dun po ako naglalagay usually ng mga malalambot na bunot o coco chips para kumapit, may makapitan kaagad and para po may mag-hold ng moist para sa kanilang roots. Yan. Mag-a-add tayo ng uling. So, ito po, kung mapapansin natin, ayan. Hindi na po pwede yung kanyang media kasi ito na yung media na acidic na. Ayan. So, nagiging lupa na siya. Need ko ng palitan. Ayan, patay na yung ibang part. So, gagawin ko po dito, tayo po ay mangangalbo. Ayan. So, nai-stack yung tubig. Hindi na nag-dry. So, ingat lang po tayo dito sa bagong usbong, yung keiki. Ayan, may bago ulit pa usbong sa kanya. Kasi andyan po yung roots. Ayan po yung mga bagong roots. Ayan po yung iniingatan natin.
And the rest na cane na po pwede pa naman ay magpo-produce na lang po yan ng it's either another flower, another spike, or another new cakes. Yan. Kalbo pa mo. Okay. So, ayan. Nakalbo na natin. Ito, tatanggalin ko na ito. Ayan. Meron patubo doon sa ibabaw. Kung may papansin ninyo, meron pong green sa ibabaw. Yan po ay cakey. So, puputulin ko siya. So, halos walang natira. Yun lang, new roots ang tinira natin. Ito, dahil malambot na yung part dito, at may bagong pausbong doon na dalawa, 1 and 2, gugupitin ko lang dito. And then, mamaya, ilalagyan po natin ng cinnamon powder. So, air dry lang natin. Okay. So, ito yung natanggal natin. Yan. So, itatapon na po yan. May maglalagay na po tayo ng bago. At gusto ko uling. Yan. I-mix natin ng coco cubes para meron pa rin makapitan yung ating. Kumakapit naman po ang ugat sa uling. Pero dahil dito sa atin ay mainit, need pa rin yun na mag-hold ng moist, pero hindi gaano madami. Yan. So, okay na po yan. Ang iniingatan natin yung bagong usbo. Patong ko siya sa okay. Ito, meron ako dito. Nawala na yung kanyang ID. Naputol. Kasi may umaakit na pusa. Naputol niya. Actually, flowering na dapat yan. At then, wala, ganun talaga. Pagising ko, naputol yung cane. At ito po yung kaputol. So, tinuhog ko lang, tinusok ko lang dyan. At ito na nga. So, ito yung kaputol niyan. Meron na siyang 3 cakeys na lumabas. Ayun yung isa. And yung 2 dito sa side. So, ito-check natin. Ayan. Hindi na rin po pwede ito. Same process lang po, kakalbuhin ko lang, pero dito sa side na may lumabas na bagong cakey, ayan, ingat lang. So, kusa naman po nag-heal ito. Actually, paabot na dito yung pagka-yellow niya. At, aking gugupitin. At mamaya ay
I-air dry natin para hindi magtuloy-tuloy. Then, lalagyan natin ng cinnamon kasi minsan meron pa rin nalabas dito. Ayan, dito sa ilalim ng pinuto natin cane, may nalabas na kiki. So, hindi ko siya pinudpud ng gusto. Lebron Kobe! Ayan. So, ang cute lang nila, no? Ganun po talaga. Pagka wala tayong pasensya, hindi tayo pwede mag-alaga ng mga orchids kasi tiyagaan po talaga. So, ihahanap ko ito ng small pot na babagay sa kanya. Yan. Gagamitin ko muna yung ating ibang malalaki sa ibang dendro. Ayan. Dry na yung ibabaw, pero hindi ko na yung pakikialaman kasi baka pasukan ng tubig pagka nagdilig. So, hayaan lang natin. Ayan, meron pa dito nalabas. Ayan, oh, nabukol. So, sayang. Ayan, may nabukol pa siya. Pagsasamahin natin sa isang pot. Ang ganda niyang tignan. Para siyang na-bonsai. Ayan. So, yung white Doraemon, ayan, ang ginawa ko. Kasi talagang naghirap siya, no? Same lang po yan. Summer, ganyan po ang nangyari kay white Doraemon. Ito na siya ngayon. Malungkot dahil ganito siya, pero marami naman po siyang pinroduce na kikis. Magkasama po yan nung hinati ko dahil talaga naghihingalo siya. And then nilagay ko po siya sa ilalim ng mga fiddle tree at sa mulberry para kahit papaano hindi siya masunog, ma-expose sa araw. So, ayan, awa ng Diyos. Nakita ko siya kanina, ang dami na niyang kikis. Ito sa isang cane, 3 kikis po ang lumabas. Ayan. At magaganda po yung kanilang ugat. So, ito yung binabantayan natin na makamalusaw. Gusto ko maging safety siya. Kasi, hindi ko ito puputulin, kasi maliliit yung cane, so hindi ko siya puputulin, sayang. So ang gagawin ko, yan, medyo ipapahiga natin. Ito, time will come, baka ito nasa upper part, kasi ayoko putulin. Maglalagay na lang ako ng bunot, magtatali ako ng bunot para sa ganun ay mag-continue pa rin ang kanyang development. Hindi magdadry yung ugat. Mga nasa baba na kikis, yan na lang po muna ang ayusin ko. So, ilalagay ko muna sa isang part, sa isang area na mamomonitor ko yung paglaki nitong 3. Ayan. So, ayan na po, mga kaibigan, na-i-repat natin. So, siyam, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Hindi ko muna ginamit itong isang malaki. Maghahanap ako doon ng bagay sa kanya. And then, yung maliit na sinasabi ko kanina, nilagay ko po muna sa plastic pot. Yan, dyan po nang gagaling yung aking mga hoya. Tinatabi ko po yan, and then nilalagyan ko po ng alambre. Ayan, ayan na po sila. So, didiligan ko lang po yung ating lower part ng ating mga dendrobium na inilipat. Nasa ganun po ay ma-refresh na po. Thank you for watching. Keep safe and God bless po sa lahat. Bye-bye!